Hello class, I'm Teacher Russell, ang inyong guro sa asignaturang Araling Panlipunan. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa sektor ng paglilingkod. Ano nga ba ang paglilingkod? Ang paglilingkod ay tumutukoy sa isang serbisyo o gawain na ginagawa ng tao para sa isa pang tao or organisasyon. Ito ay maaaring may bayad o walang bayad. Dito sa ating bansa, hindi lamang pagkain, gamot o damit ang kailangan ng mga tao. Kailangan din natin ng transportasyon, komunikasyon at iba pa. Napapahalagaan ng mga ito dahil sa sektor ng paglilingkod ang umaalalay sa buong cycle ng produksyon, kalakalan at pagkonsumo ng mga produkto sa loob at labas ng ating bansa. Ito rin ang tinaguriang tertiary sector o kasunod ng mga sektor na agrikultura at industry. Ang sektor ng paglilingkod ay mayroon ring mga subsektor. Una na riyan ay ang transportasyon, komunikasyon at ang imbakan. Ito ay binubuo ng paglilingkod na mula sa pagbibigay ng pampublikong transportasyon, paglilingkod ng telepono at mga paupahan. Halimbawa nito sa transportasyon ay ang bus, train, tricycle at marami pang iba na ginagamit natin upang mapuntahan ang mga kailangan at gusto nating puntahang lugar. Sumunod ay ang komunikasyon. Ang komunikasyon class, ito ay ang ginagamit natin upang makapag-interact tayo or makapag-communicate tayo sa mahal natin sa buhay, malayo man o malapit ang mga ito. Sunod naman ay ang pananalapi. Ito ay ang mga serbisyo na nagmumula sa institusyong pinansyal tulad ng bangko, bahay sanglaan, remittance agency at iba pa. So halimbawa nito class ay BDO, BPI, Palawan, Cebuana Lawyer, LBC, PayPal, Union Bank, M. Lawyer, and Western Union. Sunod naman ay ang paupahang bahay at real estate. Ito ay binubuo ng mga paupahan tulad ng apartment, developer subdivision, townhouse at condominium. Isa pang subsektor ng sektor ng paglilingkod ay ang pribadong paglilingkod. Ito ay mga paglilingkod na nagmumula sa pribadong sektor, katulad sa serbisyo ng pangkalusugan. Ito ay nanggagaling sa mga pribadong hospital tulad ng Velasquez Hospital, Santo Niño Hospital at Salvador Hospital. Kabilang na rin dito ay ang mga private sector sa edukasyon na nagmumula sa mga pribadong paaralan or universidad. Example nito ay ang Mystical Rose College of Science and Technology. Ang huling subsektor ng sektor ng paglilingkod ay ang pampublikong paglilingkod. Ito ay paglilingkod na nagmumula sa mga pampublikong sektor. Halimbawa nito ay ang serbisyo sa kalusugan na nanggagaling sa mga pampublikong institusyon or hospital na nagbibigay ng libreng serbisyo. Ito ay nanggagaling rin sa ating pamahalaan. Halimbawa din nito ay ang mga paaralan, ang pamahalaan nagbibigay ng pondo o pera para dito upang mapangalagaan ang mga karapatan ng mga manggagawa sa loob at labas ng ating bansa, ay naglunsad ng mga ahensya ang ating pamahalaan upang pangalagaan ang mga ito. Una na riyan ay ang DOLE or Department of Labor and Employment. Sila ang nangangalaga sa kapakanan ng manggagawa at nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa industriya ng paggawa. Isa pang ahensya ay ang OWA o Overseas Workers Welfare Administration. Itong ahensyang ito ay ang siyang nangangalaga sa karapatan at kapakanan ng mga OFW or Overseas Filipino Worker. Isa pang ahensya ay ang TESDA or Technical Education and Skills Development Authority. Itong ahensyang ito ay ang siyang nakatuon sa pagsasanay ng mga skills or abilidad ng mga Pilipino or ng mga tao. Thank you for listening.